Good morning, church! Tayo pong lahat ay tumayo at ating papurihan ng ating Panginoon. Bigyan natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Come on, church! Let's clap our hands for the Lord! And we welcome you, Holy Spirit, in this place. You deserve all the glory and praises, O Lord. Kaya kami naririto ngayon. Ibibigay namin yung pinaka-the best worship para sa iyo, Panginoon. Come on, church, and sing it out for the Lord. Praise God you reign, praise God you rose and defeated the grave. Oh, praise God you faithful, praise God you true, praise God you
At patuloy nating dalhin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord God, we thank you for all the 9 months that have passed, Lord God. Tunay ng kaibuti mo sa buhay namin, Panginoon. Ang daming pagsubok na nalampasan, ang daming problemang nasolusyonan, kaya hindi namin kayang mag-alinlangan sa mga paparating pa. Dahil alam namin kung gaano kakabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya patuloy natin pagsigawan sa lahat. Lord, you're so good to us. Sa pamilya namin, sa sarili namin, sa mga pangarap namin at lalo higit sa simbahan namin, Panginoon. You have been so good to us, oh Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. The Holy Spirit, when I wake up, until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all of life, oh Lord, and all my life you have been faithful. Amen, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your Lord. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. And we love you as a father, oh Lord. And we love you as a friend. You are so Surrender all to you, oh Lord. Your goodness.
Ang awit para kay Yahweh, paano namin naawitin? Samantalang kami bihag sa lupain, hindi amin. Ayaw ko lang ang lira ko ay hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa. Kung ang aking sasapitin sa isip ko'y alaala, ikaw ay ganap na limutin. Kung ang kaligayahan ko sa iba ko hahanapin. Awitin po natin ang Jesus Bids Us Shine. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa anim na araw, Panginoon, na kami ay iyong binless. Hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, kami naman ang mag-bless sa iyo, dakilang Diyos, sa paraan na kung paano namin gagawin. Kami ay magpupuri at ibabalik namin, Panginoon, kung ano yung para sa iyo. May sa puso namin, dakilang Diyos, ang aming maririnig na mensahe, dakilang Diyos, at ito ay aming maisa pamuhay. I-ready mo, Panginoon, ang isip, ang puso ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inisip puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dibdib sa iyo'y mapiling. Amen. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo, kung papaan sa langit, gayon din sa lupa. Bigay mo sa amin kayo ng aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya na ipatawad sa nag-utang sa amin. At huwag mo kami itulot sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at alwalatiang magpakailanman siyang nawa. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil tinuring niya ako ang karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastanganan, inusik at nilait ko siya. Sa kabilang ito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya.
aking Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya, pag-ibig na nagtatagpuan sa ating pagkikisa kay Kristo Jesus. Pakinggan po natin ang awit ng mga bata. At susunod po ang panalangin ni Kuya Thierry de Guzman. Ayan. Naniniwala po ba kayo na sa pamamagitan ng mga batang ito nangungusap ang Panginoon? Ngayong araw po ay mayroon po tayong isang bata na magre-recite ng kanyang Bible verse. At minemorize po ito sa tulong ng kanyang nanay. Kaya po napakahalaga na sinusuportahan po natin yung mga anak natin. Sabi nga sa Proverbs, train up a child in a way he should go. Diba? And when he grow old, he will not depart from it. Di po ba? Sabi doon, i-train natin yung mga bata. Diba? Kung saan yung daan ng Panginoon at hindi siya mahihiwalay doon paglaki niya. Ngayon po, ayan, Kayla. Ayan. Si Kayla, ilang taong ka na, Kayla? Ilang taong ka na? 4 years old. Sige po. Kayla. Oh. Salita mo'y isang taklaw na sa akin ay paglubay. Sa landas na dadaanan, iwanan na tatatanglaw. Amoy ihatanglaw, sa akin ay paglubay. Ilan naman sa iwanan na tatatanglaw.
Sige po, tinatawagan lahat ng mga bata upang ipanalangin ni Kuya Jerry. Kasali po tayo ng langit para sa mga Panginoon, maraming salamat po sa mga bawat tinig at nagalaw niyo po sa bawat isa sa mga bata ito. Ingatan niyo po sana sila sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Salamat po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, magdali na po tayo. Ngayon po ay makikinig natin ang pagbasa ng banal na kasulatan. Nadalhin sa ating ng ating pastor. Sige po, tayo ay sublik na reading po sa mga sulat ni Lucas, Balata 17, talatang 5 hanggang 10. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ito ng sikumoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsimpihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang ating pagkaloob ng may sigla ng salita. Tawagan po natin si Tatay Doming at Tatay Dani.
Panginoon, narito po kami ng mga pinagpagalanan sa loob ng isang linggo. Dalangin po namin ay magamit ko sa ikalagawa ng ibang salita. Ito po aming samandalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hello po. Ako lang po ba yung kalalakihan dito? Samahan ako ni Kuya Lito. Baka po meron pang gusto na sumama. Parang awa niyo na po. Hallelujah.
bata. Ayan. Parang sumunod na naman yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Palapakan nga natin uli ang Diyos, talagang malakas. Kasi ngayon po ay nakikita naman natin sa ating harapan ang ating Santa Cena. May tayong nagdaraos ng ating komunyon ngayong umaga. May po ay October 5. Napakabilis ng araw, ano po? Ang bilis ng araw at kailan lang ay buwan ng September, ngayon po ay October na. Mga bagamat ilang mga nakarang araw ay talagang ano po, andyan yung bagyo, andyan yung lindol. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil napakabuti pa rin lang mga kapatid. Amen? Ano, kasama natin panalangin din yung ating kapwa. Malayo sa atin pero ang may papabot talaga natin ay panalangin. Lalo na yung mga nasa authorities natin, hindi lamang ang Manila Episcopal Area na sana ay ma-disseminate lahat, maipatupad, maiparating lahat ng mga tulong. At may-utilize itong mga biyayang ito na hindi lamang ang mga kababayan natin ang nabiktima, kundi maaaring ang ilan sa mga mahal natin sa buhay. At dyan ngayon, lumulutan dyan ngayon na ipapakita natin, hindi lamang sa mga salita, yung salitang faith. Sapagkat sa wikang Ingles, sabi nga faith, ano daw? Diba, yun daw pananampalataya ay ayon sa Hebreo. Anong sabi ng Hebreo 11:1? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Amen po ba ron? Amen doon? Na ang pananampalataya daw ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Parang mahina yung amen. Amen tayo lahat doon. Sumasang-ayon tayo lahat doon. Ano po? Mangyayari. Malapit na po. Mangyayari yan. Yung mga pinag-usapan natin, pagpapakabit ng aircon, ng air contribution, sabi natin. Nakalagay doon, air contribution. At kung ano-ano pa. Ito naman, every Sunday lang natin mararamdaman yung lamig. Ano po? Pero higit doon ay katulad kahapon ng ating workers meeting. Maraming mga bagay na pinag-uusapan, hindi lamang tungkol sa mga benepisyo, hindi lamang tungkol sa mga vacation leave. Higit doon ay pinapaalala din sa atin paano palakasin, pasiklahin, paano ma-implement, may sakatuparan ang mga kaganapan at programa ng ating iglesia. Siyempre, inaasahan din natin may kinalaman sa ating pananalapi. Nandyan ang mga pledges natin sa ating district. Ang dami-dami talaga naman samot-sari na. Hindi natin alam kung uunahin. Di ba? Pero sabi nga, yung ating pananampalataya ay katulad ng hinihingi ng mga alagad. Please, increase our faith. Dagdagan po rin yung Panginoon ang aming pananampalataya. Bakit kaya nila nasabi yun? Talaga lang, galing pa sa mga alagad. Dagdagan po ninyo. Gusto natin yung salitang increase. Di ba? Parang familiar kayo sa salitang increase. Yeah. Dagdagan. Ano pa? Dagdagan ng sweldo. Dagdagan ng pasensya. Di ba? Ganun na ba talaga kalalim, kalawak ang pasensya natin? Dagdagan pa natin ang panalangin. Di ba? Yun ang hinihiling ng mga alagad.
sa kabila ng mga kaganapan, sa kabila na si Jesus ay kasama-sama nila. Araw-araw na lang. Sa loob ng 30 taong mahigit na kasama ng mga alagad, kasama ng ating iglesia, kasama ng ating mga magulang nung sila si Loida, ang nakalagay doon sa 2 Thessalonica. Diba? Hinihiling natin na sana nga hanggang ngayon kasama pa natin sila dahil sila naman talaga yung nagbibigay, nagtutulak ng lakas ng loob sa atin para magpatuloy, para laging dumalo sa every Sunday. Laging nagpapaalala sa atin pag wala na sila. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Alalahanin niyo ang magulang yung si Loida at si Eunice. Wala na. Wala na magpapaalala ngayon. Mananatili na lamang na sila'y nasa alaala natin, nagpapaalala. Pero dahil tayo ang nandito ngayon, sa kanilang kinalalaging kinatatayuan, ano po? 2 bagay lang. Tayo na rin ang madalas magpaalala sa ating mga anak, apo, kapatid, asawa, na magpatuloy, laging magpapaalala sa kanila. Pero aminin natin na hindi lahat nagugustuhan yung pagpapaalala. Hindi lahat nagugustuhan yung laging ngayong paalala. Ang dating sa kanila, nakukulitan. Nakukulitan tayo pag madalas tayong pinapaalalahanan. Pero ito, sabi nga, hindi naman masama na halos araw-araw kasama ng mga alagad si Jesus. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Dahil ilan sa mga ginawa namin, hindi namin napalayas yung mga inaalihan ng masamang espiritu. Hindi namin napagaling yung mga may malulubhang karamdaman. Ang tanong, bakit? Ang tanong ay bakit? Di ba? Siguro, hindi na masyadong elaborate yun. Parang tinatanong din natin yung ating sarili, bakit? Bakit hindi nangyari ito? Bakit hanggang ngayon? Yung mga salita ganyan, bakit? Di ba? Hindi ba natin tinanong kung bakit sa ating mga asawa, bakit siya ang napangasawa ko? Tanungin mo rin yung sarili mo. Di ba? Bakit siya ang naging kabiyak ko? Bakit? Bakit ganito ang ugali ko? Maraming tanong yan eh. Panginoon sabi ni, increase our faith. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Sapagkat yung 12 apostol, 12 din ang kanilang ugali. Alam nyo doon sa ibang pagbasa, bakit sycamore? Bakit mulberry tree? Napakahirap bunutin. Diba? Marami tayong katanungan. Bakit ikinumpara sa mulberry tree sa isang butil ng mustasa? Pag nagtanim tayo ng butil ng mustasa, itinanim natin yan, kahit na ilang buwan na yan, mas madali pa rin bunutin, tanggalin, alisin. Diba? Linisin. Pero yung mulberry tree, yung puno ng sycamore, marami po kasi magkakapatid dyan eh. Yung pong mulberry tree na parang yung mahaba ang parang ubas, yung paliliit lang. Mulberry tree po yun eh. Mahirap bunutin yung kanyang ugat. Malalim yung ugat. Ano ba yung sinasabi ni Jesus? Hindi pa ba sila nakakaramdam? Ano ba yung umisang nagiging balakid? Nagiging hadlang? Kung bakit mananatiling maliit? Maliit yung butil, yung binhi. Magsisimula doon. Hindi lamang sapat. May pananampalataya. Sabi ko, ito ay kakambal ng letter G, kakambal ng gawa. Pero hindi pa tayo dun eh. Bakit sa dami-dami naman ang halimbawa sasabihin ni Jesus eh, inihalimbawa niyo yung sycamore. Sino natatanda natin mga kapatid kung sino yung umakyat sa puno ng sycamore? Yun ay si letter J, Zaccheo. Sanga-sanga. Matigas na puno. Check niyo po.
Talagang malalim ang ugat. Ano ba yung mga dapat? Punta na tayo. Bakit mahirap bunutin? Ano yung mga mahirap na bunutin sa buhay natin? Yun na. Ano yung mga mahirap na bunutin at baguhin sa ugali ng mga apostol? Nandun yung si Tomas. Nandun yung si Judas na mukhang salapi. Na pinalitan ni, sino yung pumalit sa kanya? Nathanael. Si Matias. Si Matias. Nandun yung ugali ni Tomas na lagi na lamang may pagdududa, mayroong pag-aalinlangan. Lagi na lamang diskumpiyado maging sa mga tao kaharap niya. Lagi na lang walang tiwala. Sa mga asawa niyo, may tiwala tayo, may tiwala pa kayo. Di ba? Kahit sa asawa natin, hindi sa mag-asawa. Parang nawawala na ng tiwala. Hindi po ba? Tingnan mo nga asawa mo, mukha makatiwa-tiwala. Makatiwa-tiwala. Mukha naman mapagkakatiwala. Di ba? Mukha naman mapagkakatiwala kahit sila maalis ng bahay. Nakakaharap ng ibang tao. May tiwala ka pa rin na siya ay uuwi sa inyo. Ikaw pa rin ang talagang love for apple of the eye niya. Di ba? Yeah. Pagtitiwala. Yun ang representasyon ni Tomas. Lahat na ng kausap niya. May pag-aalinlangan. Maraming nais bunutin sa buhay natin mga kapatid. Katulad ng puno ng sikomoro. Yun po ang ibig sabihin doon. Bakit doon? Diba? Pagpapatawag. Sino rito na? Hirap na hirap pa rin ang patawag. Napakahirap bunutin niya sa puso natin. Diba? Ano pa rin yung puno na sikomoro sa buhay na kasing lalim ng ugat niya? Ano ba yung mga bagay na yun na dapat natin bunutin sa buhay natin para yung sinasabing maliit na butil ng mustasa na kilit-kilit halos kasilit lamang ng butas ng karayom yung kanyang binhi, yung kanyang butil. Pero kapag ito ay lumago, tumubo at lumago, ay lumalaki na kasing laki ng puno ng kahoy. Amen? Yung ating pananampalataya, sabi nga dito kanina, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Di ba? Lahat ng ating gagawin, ng ating pinaplano, yung pagpapakamit ng aircon, talaga na. Pagtitiwala, pananampalataya, may gawa. Oo. May gawa. At sabi nga natin mga kapatid, bagamat hindi lubos na naunawaan ng mga alagad, yung sinasabi ni Jesus, kung meron lamang kayong pananampalataya kasi liit ng butil ng mustasa, lahat ay magiging posible. Amen? Diba? Ay naman ang ating pagbasa ngayong umaga. Bakit ganun ang sinasabi ni Jesus na parang nawala na yung kanyang glory? Nawala na yung kanyang ningning. Katulad ng iglesia sa Panaghoy, iglesia sa awit 137, na ang dating Jerusalem, na dating matao, na dating nagtutulungan, na dating nagmamalasamitan, na dating nag-uunawaan, na dating hindi madaling akayin, yayain. Ngayon sabi niya, katulad ng isang sementeryo malungkot, na yung Jerusalem daw ay ngayon ay nagdadalamhati na, nawala na yung kanyang ningning. Ano ba? Nawala na yung kanyang yung tingkad ng kanyang pagiging Jerusalem, mga kapatid. Kaya yung ating pananampalataya ay, pagkaman sabi nga natin, hindi nakikita. Dagdagan po ninyo. Magpapakabit na nga tayo ng talempang. Dagdagan. Pagkunti lang. Yun yung pananampalataya. Dagdagan ninyo. Kasi nga, hindi nakikita. Yung pananampalataya, hindi naman talaga nakikita. Nandito po yun. Nananahang sa puso natin. Yung faith, yung pananampalataya. Pero, merong output. Nakikita po yan. Nakikita yan sa buhay nyo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat.
yung ating sinasagawang gawain sa loob ng isang linggo. Di ba? Nakikita yan sa pamamagitan ng ating mga gawa, mga kapatid. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Diyos? Tama yung site, tama yung mensahe nakarang linggo ng ating CE, ng ating laiko. Na kailangan talagang nararamdaman tayo. Lagi tayong, hindi tayo ghost. Alam niyo naman, nakakarang linggo, uso yung mga ghost. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang ghost yan? Sige na, tignan mo nga. Kurutin mo nga. Huwag mo sampali, kurut na. Hindi tayo ghost. Ang ating pananampalataya ay laging nakaangkla sa pagtitiwala. Hindi lang buhay, kumikilos. Nakikita, nagpapakita, nagpaparamdam. Hindi tayo mga ghost church. Hindi tayo mga ghost project. Kundi ang ating paglilingkod ay nararamdaman, kumikilos, gumagalaw. Talagang nakikita natin ang kanyang paglaho. Kahit malayo ang gawain ng kalalakihan sa mali na pagagawin, ay nakikita natin talagang alas 5 ng madaling araw gumigising. Lalo na every Saturday natin ang kalalakihan, alas 5 ng madaling araw, may sumisigaw na sa gate. Mga kapatid, hindi po ako pala sigaw nung dumating dito. Natutunan mo sa sigaw ngayon. Stop! Nahawa na ako. Sabi, tumitingin ako sa magkabilang bakot. Ako niya ako. Ako mamaya eh. Akala meron pang awin. Nasanay na po. Pero talaga po malakas ang boses ko. Nagbabait-baitan lang ako sa inyo. Nagbabait-baitan lang. Nasanay na siya mo dito sa aking mga tsahe sa yoga sa loob na harvest. Nakakaganito kay mga tsahe ko. Mga tsahe ko pa naman kayo. Sabi ko, dito wala na akong tsahe. Okay lang magahit ako ng konti. Madalas kung makagalitan yung mga tsahe, sabi ko, andito na ako sa inyo mukhang kayo ang sasawayin ko. Tsahe ko. Tsahe ko yung mga opisyalis Mukhang kayo ang sasawayin ko. Mukhang kayo ang kailangang gisingin ko. Mga tsahe ko. Mababait. Kasi bait ninyo mga kapatid. Yan ang pangalaga sa atin. Increase our faith. Dagdagan pa natin. Ibig sabihin, nagdidemand yung mga alagad, kulang. Pag sinabing, dagdagan po ninyo, ibig sabihin, kulang. May kulang. Kapos. Hindi naman natin sinusukat lamang sa ipinagkakaloob natin. Kung hindi, sabi nga, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya sapagkat hindi kami makapagpalayas. Bakit? May natitira pa. May mga dapat ayusin, bunutin sa puso natin. Ano ba yung mga dapat baguhin, bunutin? At talagang linisin na, ipagkatiwala sa Diyos para lahat ng ating gagawin. Hindi tayo hirap na hirap para labag sa kalooban natin. Sa tuwing na mga programa tayo, diba? Bukas tayo, open minds, having open hearts, open minds, open doors. Bukas ang isip, hindi makitid ang isip. Bukas ang puso, laging handang tumanggap. Ng mga positibong opinyon para sa paglago ng ating iglesia. Amen? Yung po, lagi natin sinasabi yun Tatatandaan niyo po, 3 O's. Open hearts, open minds, and open doors. Sabi nga, ang ating minamahal na punta doon ng iglesia, di ba? Do all the good you can in all the ways you can. Kahit na ano pa yan, kahit na gaano kaliit, yung nasa iyo po, yung pananampalataya. Ano meron tayo? Hindi naman tayo ididemand ni Jesus.
kung wala naman sa atin. Kung ano meron ka, nagsisindi ka lang ng kandila, ang gawin mo. Naglilinis na din ang gawin mo. Noong araw po, noong araw yan, ano? Pero 2025 na ngayon. Sa aming kapila, ang kalahati semento, kalahati sawali. Ganun po yung kapila namin noong araw. Ano, huwag naman ngayon, may mga caretaker na tayo. Di ba? May mga caretaker na tayo. Noong araw po, naglilinis na kami by family. Per family. Tuwing Sabado, pupunta yung mga anak, Webes, kasi may midweek. Isa iba kasi Merkulis eh. Babalik ni nanay tatay, Sabado. Sila na maglilinis. Di ba yung nakiluminos? Per family ang paglilinis. Ngayon po may caretaker na. Hindi naman natin sila sabi, hindi dapat pagka-caretaker. Talaga pong, ako'y nanunukot eh. Sabi ko nga, unang upuan pala, nakakita ko balat ng dalandan. Ang daling anik-anik. Hindi ba? May balat ng dalandan. May balat ng lansones. Mga kapatid, pagtinda pa tayo ng prutas. Magtinda tayo ng juice po. Total naman, may grocery tayo sa upuan. So, yun ang sinasabi naman. Maaaring kailang merong magbunot, maalis, na napakahirap alisin sa buhay natin. Tulad ng isang puno ng sikmura. Talagang mahirap bunutin yung puno ng kahoy po yun eh. At yung puno ng sikmura, mga kapatid, ilang metro ang lalim ng kanyang ng ugat. Maaaring nakasanayan na natin ang hirap na yung baguhin kung ano ang nakasanayan na po natin. Sabi ko mga kapatid, hindi naman natin dapat sinasanay araw-araw yung ating mga anak na laging nakaharap sa gadgets. Marami po tayong mga anak sa gawing malolos, mga apo nila, ang kakapalan ng salamin. At doon po, sa gawing norte, nagpagawa ko na isang nagpagawa, nag-project ako, dami tinutulong. Nagpagawa po ko ng parang cabinet, doon po yung nakalagay yung kanilang mga cellphone. Magpapagawa rin kaya dahil ito. Tatago ko na yung cellphone doon. O kaya basket, o sa akin, Kuya Amil. Si Kuya Amil ang gagawin natin buwardya. Kuya Amil. Totoo po yun. Gumawin po Kuya Amil. Project ko po yun. Meron po kanya-kanyang maliliit na cabinet. Talagang kahit magastos. Kanya-kanya, lalagay pati chinilas. Lalagay po. Kita po ninyo, magpapagawa na tayo niya mga kapatid. Ano nga ba yung mga maliliit na bagay na ito na para bang napakalalim ng pagkakabaw sa tubig. Hirap na hirap natin ipagkatiwala sa Diyos. Alam mo, kahit na mapakaliit ng ating buti ng mustasa, mga kapatid, lalago po yan. Lalago po yan. At hindi mahirap sa atin na ipagkatiwala sa Diyos, maging ang ugali natin, maging sa mga asawa natin, lahat po yan, maaayos lahat. Nakasanayan kasi natin parang puno ng sikumuro eh. Ang hirap ng bunutin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus, ipinapakita naman niya, iba-iba ang ugali ng mga alagad, 12 apostol, iba-iba rin ang kanilang ugali, kaya hindi madaling binago ni Jesus ang kanilang paglilingkod. At kung mababago po yun, napakadali na. Walang imposible. Ano? Palagay ko, itong maliit na kapila nito. Mga ilang taon lang po ito. Itong ilang story ba ito? Kristo, hindi mahirap kapag pagkalaw natin sa Diyos dahil nabulot na ang mga tinik kung ano man yung nakasanayan. Amen? Pagpalayo tayo ng Diyos at tawa kung mabubulot po yan puno ng sikumuro sa puso natin. Napakadali na. Maluwag ang lahat. Hindi madaling mag-iusap. Isang salita lang. Isang paunawa lang. Napakabilis natin susunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Pagpalain po tayo lahat. Sige po, tayo ay dumulog na sa ating tatasena. Tawagin po si Kuya Ogie at si Kuya Lito. Ako po ay tulungan dito. Kuya Ogie.
Hello, Kuya Ogie. Can you hear me? Tulungan naman ni Kuya Ogie dito sa Kaskuya dito. Dalawang kalalakihan. Sige po, tayo ay tuloy. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapa, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, kami ay mapagpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Ay lahat sa kasamahan ng mga anghel at ng mga anghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at pinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing, banal, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoong tataas-taasan. Amen. Sapagkat merong isang katawan na bumaba mula buhat sa langit. Tayo na marami ay isang katawan. Isang katawan lamang sapagkat nakikibahagi tayo lahat sa isang tinapay. Isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo ang tinapay na ating ipinagpapasalamat. Isang pakikibahagi sa utos ni Kristo. Sa dugo ni Kristo, ito ay nangangahulugan nag-iisang paglilinis, isang bagong buhay para sa lahat na tinatanggap natin kay Jesus. Ito ang sarong ipinagpapasalamat natin. Amen. Mga minamahal, sa pagsilang ni Jesus, nagliliwanag ang ating buhay sa kanyang kamatayan. Tayo ay nagkaroon ng bagong buhay sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay nagtagumpay, ating ngayong saysayin ang ating pananampalataya kay Kristo. Tayo lahat, si Kristo ay namatay, si Kristo ay natay. Si Kristo ay muling babalik. Sige po, atin ang pamahagi ang mga simplo na ito mula sa mga bata. Tawagin na natin sila. Isang bahagi ng ating sakramento ay ang pagtuturo natin sa kanila na maging bahagi ng banal na sakramento upang sa kanilang paglaki ay isa ito sa tradisyon na kanilang makagisnan, katulad sinasabi natin sa ating Muslim quadrilateral, yung ating Muslim emphasis, ang ating skriptura, ang ating karanasan, tradisyon, at higit sa lahat ay ang ating katuwid na pangatwiran mula sa banal na kasulatan. Amen. Patuloy po natin ang ating mga anak, patuloy na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos mga batang ito upang sila ay ating arugain sa pagkalinga ng Diyos. Amen.
Salamat, kabataan pa. Mga mayaf natin. Yung mga kabataan na ito na siyang tuloy na nililinan natin at binubulma yung kanilang tamang paglilingkod para ng palataya. At hindi lamang sila sapagkat sila ay isa sa mga nakaharap ngayon sa ating kasalukuyang panahon kung saan nakaharap din sila sa iba't ibang mga tentasyon. Dalangin natin ang mga kabataan ito na hindi lamang ang kanilang obligasyon sa sarili, kundi ang kanilang obligasyon sa magulang, higit sa lahat ang kanilang obligasyon sa Iglesia. Pagpalain kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Muli na mapanatili nila ang ayos na pamumuhay, hindi lamang sa pagantahanan sa kanilang asawa, anak. Muli katulad na sinasabi sa Kawikaan 31, ang mga katangian ito ng ating mga may bahay. Ang kanilang malinis na pamumuhay, sa lahat ng kanilang katapatan sa pag-ibig. Palain po kayo, aming mga
para sa kanila ay walang itinangin. Lahat ay bukas. Lahat ng klase ng tao ay bukas sa dulang, sa harapan, Apa, ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Palagi ka Diyos. Ito ang ating mga kalalakihan sa darigi ating iglesia at ating tahanan. Tulad silang parang silang Diyos, ang kanilang pamumulok, nakakasiwa sa kanilang larangan, sa kanilang tahanan. Patuloy na malayo sa anumang mga perkusyon at pagkusay, may pagtitiwala sa kanilang mga may bahay, pagtitiwala sa kanilang hanap buhay, may pagtitiwala sa isa't isa sa ating mga anak at biyak sa buhay. Palagi po kayo mga kadalakihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po lahat ay pinagpala ng Diyos, mga kapatid. Napakan natin ang Panginoon. Sige po, baka mayroong gusto mong pagtuto. Ay, yung si Kuya Per. Tawagin ko Kuya Per. Ayan. Kuya Per. Nakakasama namin sa tulong na labon. Magandang umaga po sa mga. Ako ng tingin ko eh. May problema ko. Adik ko sa anak. So, tingin ko na papatay sarili ko pati relasyon sa Panginoon sa pamilya. Kaya po, humihingi ko kung sa inyo, sana isama nyo sa inyong panalangin na ako magtagumpay ito sa gagawin ko. So, fairness ko ba? Talagang hindi ko siguro hindi aware na yung iba dito. Sabi nga, masama akong malasing. Hindi ko nasisira akong pamilya. Ayoko kung wala sumundong ito na anak ko, pamilya ko, galing sa akin. Nag-iwang po, 16 na po ako. Last month. Nagkit ng dalawang apat na araw ako ginigising ng Panginoon. Kung minsan na nahiga ako, pag wala na yung anak sa katawan ko, ang iniisip ko, bakit nagising ka ako? Pero hindi bakit pa siguro sa akin. Siguro para matinig niyo ko sa minsan, yung mga taong humihin dyan, ano na po, nahit ko na po yung rock bottom. Ibig sabihin na lang nasagad na ako sa pag-inom. Hindi na ako makapag-function pag hindi ko umiinom pag walang anak sa katawan. Ngayon po, nakuha na ako.
nasulit yung sarili ko, sa poblasyon na po nakakita para ako malayo at magkaroon self-awareness na yung ginagawa ko mali. Hindi nga po, humingi po ako tulong sa inyo, kasama niyo ako sa panalangin. Hindi ko kaya mag-isip. Saan magkatumpay ako. Marami po, salamat. Salamat sa iyo sa umagang ito na aming dinadala ang aming sarili tulad ng isang maliit na butil ng mustasa. Tunay na hindi po ito lalago, hindi ito magbubunga, tunay na wala itong aanihin kung ang nakatalim pa rin sa aming mga puso ay ang puno ng sikumoro na napakalalim ng ugat na pinagmumulan ng kung ano-anong mga gawain hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon. Mahirap bunutin ang pagpapatawad. Mahirap bunutin ang anumang mga bisyong ito sa buhay namin kung hindi namin papalitan ng isang binhi ng mustasa na siyang lalago, lalawa at lalong higit na magiging malapit sa iyo, Panginoon, upang ipagkatiwala ang buhay sa iyo. Gayun din ang paglagong ito ay paglago hindi lamang sa aming sarili, sa paglalim ang aming pangunawa at kamalayan sa mga gawain ito, kundi ang aming involvement din, ang aming kaugnayan sa isa't isa. Tulad ng mga kasu-kasuan, pinag-ugnay-ugnay kami bilang isang pamilya, bilang isang iglesia, bilang isang katawan. Kung ano man po ang maliit na bahaging ito na napapabayaan namin, Panginoon, lalo kami manghihina, lalong bababa, malalamig, lalo kami mawawalan ng kaugnayan sa aming mga kapatiran, sa aming pamilya. Kung kaya dakilang Diyos, nawa po, katulad ng pag-iusap ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Dahil marami pa rin silang ugali na hindi kalugod-lugod sa iyo. Puno pa rin ng kawalan ng pagtitiwala. Puno pa rin ng pagtitiwala sa kanilang sarili. Puno pa rin ng kayabangan. Puno pa rin ng pagmamataas.
Puno pa rin ng mga bibig na masakit magsalita sa kanyang kausap, sa kanyang kapatiran. Puno pa rin ng mga ugat ng sikumoro, ng pagmamalabis at pagmamaliit sa kapwa, sapagkat katulad ng inyong mga alagad at ilang Diyos, galing sila sa kanyang klase ng buhay. Kung kaya't sila ay nasa panig na sa piling mo na, sila ngayon ay kasama mo na, mawawala na po ang anumang mga balakid na ito na nagsisilbing ugat ng sikumoro. Puno ng sikumoro ang hirap alisin sa aming magaspang na pag-uugali. Tulungan po ninyo kami dakilang Diyos, naway ang aming itanim sa aming isip, sa aming pagkatao, sa aming puso, ay ang binhi ng mustasa na lumalago sa pagitan ng pagtitiwala sa iyo. Salamat po dakilang Diyos, lahat ng ito'y sa inaming ipinagtatagubilin ang buong isang linggo, ang aming pamilya, hanap buhay, ang aming kabuhayan, tulad ng isang butil ng mustasa, ang pagtitiwala lamang at pananampalataya ang aming inilalagak sa iyo. Salamat po muli. Ito ang aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Natatapos ang ating pananambahan. Subalit paglabas ng pintuan ng ating iglesia, magpapatuloy ang mga mabuting binhi ng mustasa sa ating mga puso. Bunutin na natin yung mga masamang ugat ng sikumoro na hirap alisin sa ating pagkakao. Samahan tayo ng ating makapangyarihang Ama, mahabagin naman patuloy ng ilingap ang kanyang mukha sa atin, taliwanagin ang kanyang mukha sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Kaya bilang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at ang kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu ang sumating mga tahanan sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kalalakihan po, sa Saturday, mayroon po kayong gawain sa kanila. Mga kabayan po, sa kanila may meeting tayo pag-usapan.